Wala na tayong kinalaman sa kanila, Juanito. Kaya hindi mo na kinakailangang gawin pa ang misyong yon. Matagal na tayong nanumpa sa mga kalahi nating manunugis. Nahuli na yon. At hindi na tayo makikialam pa para wala nang mapahamak pa sa atin. Kaya ang hindi ko maintindihan ay bakit kailangan mo pang pumunta sa lugar na yon? At ano, iiwan mo kami ng apo mong si Amara? Juanito, pista na bukas sa baryo natin at kailangan ka ng mga tao rito. Makinig ka, Marcelina. Hindi pa tapos hanggat may natitirang buhay sa mga nilalang na yon. Hindi rin matatahimik ang lahi natin kung magpapatuloy pa ito. Buo na ang desisyon ko, Marcelina. Huli na naman ito at pagkatapos ng bisyong ito ay babalik na ang lahat sa normal. Si Amara, ang apo natin. Huwag na huwag mo siyang pababayaan kahit anong mangyari, Marcelina. Juanito! Juanito! Nasaan ka na ba? Ang asawa ko! Hindi! Juanito! Lola Marcelina, gising! Nananaginip po kayo. Si Lola Juanito na naman po bang napanaginipan nyo? 10 taon na po siyang wala, Lola. Iniwan na tayo ni Lolo at hindi na siya babalik. Kung may balak man siya, sana noon pa. Ilang pista na ba ng iba't ibang baryong dinayo natin para lang maibsan ang kalungkutan mo dahil sa pagkawala ni Lolo? Ayun na lang ang tanging paraan para makita ko pa siyang buhay sa mga alaala ko, Amara. Dahil sa araw mismo ng pista na wala ang lolo Juanito mo. At pakiramdam ko, kapag nasa pistahan ako, ay kasama pa rin natin siya. Kaya mag-impake ka na, Amara. May nakapagsabi sa akin na may gaganaping pista sa kabilang baryo. Aalis tayo ngayong gabi. Papunta ron. Sige ho, Lola Marcelina. Kapag may pista, ang sabi nila, bukas ang pinto ng bawat bahay para sa mga bisitang gustong makisaya at makikain sa handaan. May mga pagkaing pwedeng tikman, may bisitang pwedeng manatili kahit anong oras nila gusto. Ganyan ang paniniwala ko noon. Pero nang dumating kami ng lola ko sa baryo ng San Roque, napansin kong may mga pintong nagsasara bago sumapit ang gabi. May oras sa pagbisita, may mga lugar na bawal puntahan, at may mga handang hindi lahat ay pwedeng tikman. May mga dumadayo para makisaya, may mga nananatili at may mga hindi na nakaalis kailanman. Isang pistang makulay at masayang pakinggan, pero habang tumatagal, ramdam kong may mali. At doon ko unang naisip na hindi lahat ng pistang inaabangan ay ligtas daluhan. Ikaw ba, kung may pistang bawal ka magpagabi, pupunta ka pa ba? Kapag sinabi nilang may oras lang ang pagbisita, susundin mo ba? Hanggang saan kaya ang tapang mo kung ang kapalit ng saya ay baka hindi ka na makauwi pa? Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa inyo na ring mga tagapakinig. Bago ko po simulan ang kwentong ito, ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na, dito lang po ako sa kwentong Takip Silim nagpadala ng aking sulat. Kaya kung sakali mang mapili ito at marinig ninyo ang kwento kong ito sa ibang channel, mangyari lamang po na pakireport na lang dahil malinaw na ninakaw ito. Yun lamang po at maraming salamat. Ako po si Amara. 13 anyos lang ako noon, Sir Jupiter, nung mawala ang lolo Juanito ko at 23 anyos na po ako ngayon. Tandang-tanda ko pa araw ng pista sa baryo namin na magpaalam siya sa Lola Marcelina kung may misyon siyang kailangang tapusin bilang isang manunugis. Pero sa mismong araw ng pistang yun, hindi na muli pang nakabalik ang lolo ko. Doon kami nahilig magpunta sa mga pistahan. Pero sa huling baryong aming pinuntahan, napansin naming kakaiba ang pista nila roon. May mga nangyayaring hindi namin inasahan at may mga lihim kaming natuklasan. Mga lihim na hanggang ngayon, hirap pa rin kaming tanggapin ng Lola Marcelina ko. Ay, kanina pa tayo naglalakad. Sigurado po ba kayo, Lola, na tama yung binigay na direksyon sa inyo ni Aling Tasya? Ang hilig pa naman nun kumalap ng mga maling balita.
Baka mamaya wala naman talagang pistahan sa lugar na to eh. Tingnan nyo naman po oh. Walang katao-tao maliban sa ating dalawa. Puro damo at nagtataas ang mga puno lang ang nakikita ko. Tapos ang kipot at ang putik pa po ng daanan. Hindi kaya naligaw na tayo, Lola? Konting tiis na lang, Apo. Sa tingin ko naman ay malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ang sabi kasi ni Tasha ay kailangan muna nating dumaan sa gubat ng Belete. At sa dulo nun, iyon na ang Barrio San Roque. Wala naman kasing ibang daanan kundi dito lang. Kaya wala tayong pagpipilian. Basta ang bilin niya ay huwag tayong magpaabot ng gabi rito sa gubat dahil masyadong delikado. Marami raw kasing pagala-galang mga hayop dito tuwing gabi. Ganun ho ba? Ay, uhaw at gutom na po ako eh. Naubos na po yung baon nating pagkain kanina. Teka, sa bandaron, Lola, may tao. Baka pwede tayo makapagtanong sa kanya. Sige, Iya. Ikaw na ang magtanong. Manong? Manong, sandali lang po. Pwede po ba magtanong? Itatanong ko lang po sana kung malapit na po ba kami sa baryo ng San Roque. Hindi na sana kayo pumunta pa rito. Hanggat maaga pa, ay mabuti pang huwag na lang kayong tumuloy ron at bumalik na lang kayo kung saan kayo nanggaling. Makikipista po sana kami ng lola ko. Ay, bastos naman nun, bigla na lang umalis. Halika na, Amara. At magpatuloy tayo sa paglalakad. Pero Lola, ang sabi po nung lalaki... Lakad na, Amara. Hindi mo gugustuhin abutin tayo ng gabi sa gubat na ito. Opo, Lola. Susunod na ho. Napatigil ako at napasunod na lamang kay Lola Marcelina nang tingnan niya ako ng seryoso. Wala akong mabakas na kahit anong emosyon sa mukha niya. Ramdam ko rin ang lamig ng boses nito. Aaminin ko, Sir Jupiter, na nakaramdam ako ng kakaibang kaba ng mga sandaling yon, lalo na dahil sa sinabi ng lalaking estranghero. Hindi ko man lang nakita ang mukha niya dahil sa suot niyang salakot. Pero alam kong sinulyapan niya ang lola ko bago siya tuluyang naglakad papalayo sa amin. Nung tingnan ko si Lola Marcelina, napansin kong seryoso rin ang pagkakatitig niya sa lalaki. Hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa aming paningin. Akala ko noon, hindi na kami tutuloy pa sa baryong yon dahil sa kakaibang babalang iniwan ng estranghero. Pero hindi yun sapat para pigilan ang lola ko. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad. Halos kalahating oras pa ang aming nilakad sa ilalim ng matinding init. Hanggang sa wakas ay may namataan na akong isang arko sa di kalayuan. Doon ko napagtanto na nakarating na kami sa wakas sa destinasyon namin. May mga makukulay na banderitas na nakasabit sa magkabilang poste ng arko. Sa itaas nito may nakasulat na "Welcome sa Barrio San Roque" at sa gitna naman ay ang salitang "Happy Fiesta". Mula ron nagsimula na akong makarinig ng mga ingay. Kantahan, tawanan at tila ba may sayawan na rin nagaganap sa loob ng baryo. May mga taong labas-masok na rin sa lugar na sa tingin ko ay mga dayo rin silang katulad naming maglola. Habang papalapit kami sa loob ng baryo, doon ko unang napansin na hindi lang pala saya ang bumabalot sa lugar. May mga napansin akong mga matang nakamasid sa amin ng lola ko. Ang iba ay napatigil sa kanilang mga ginagawa, pero meron din namang nginitian kami. Hindi ko nga lang masabi kung totoo ba o pilit lang ang mga ngiting iyon. Nang makalampas na kami sa arko at tuluyang nakapasok sa loob, mas lalong luminaw ang mga tunog ng kasiyahan. Hanggang sa may isang boses na agad tumawag ng aming pansin, may isang babaeng papalapit sa amin ng lola ko. May hawak siyang maliit na bilao na may lamang mga kakanin at prutas. Maganda siya at maaliwala sa muka, pero ewan ko ba, nung magtama ang aming mga mata, napansin kong hindi sumasabay ang kanyang ngiti sa tingin niya at doon ako nakaramdam ng kakaibang kaba na hindi ko may paliwanag. Ay, mga dayo rin po ba kayo? Opo, makikipista lang po sana kami ng lola ko rito sa baryo nyo. Nako, saktong-saktong pagdating nyo. Bukas ay bisperas na ng fiesta rito sa amin. Pero simula pa nung isang araw ay marami ng mga bumibisita bilang parte ng aming paghahanda para sa gaganaping fiesta rito. Ako nga pala si Bellang. Welcome po sa Barrio San Roque. Ay, maraming salamat, Iya. Ako naman si Marcelina at ito naman ang apo kong si Amara.
matanong ko na lang rin, ikaw ba ang namamahala sa lugar na ito? Ay, nako, hindi po Aling Marcelina, Amara. Taga-asikaso lang po ako ng mga bisitang dumadating at organizer ho ng pista. Si Mother Clara po ang tumitingin sa amin dito sa baryo. Mother Clara? Oo, madre siya. Siya po ang gumagabay sa baryo namin at nagpalaki na rin sa akin. Mabait po yun, sobrang bait. Ipapakilala ko kayo sa kanya. Bawat bisita po kasi na pumupunta rito ay malugod na tinatanggap ni Mother Clara. Ganun ba, Iha? Kung ganon, saan ka kami pwedeng tumuloy pansamantala nitong apo ko? Ay, huwag niyo na po problemahin pa yon, Aling Marcelina. May inihanda na po kaming matutuluyan para sa mga dayong tulad nyo. Pero may ilang paalala lang po kami. Kapag lumubog na ang araw, kailangan nang umuwi ng mga bisita sa mga tinutuluyan nila. May oras kasi kami sinusundan dito. Hindi rin po pwedeng maglibot kung saan-saan, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Kakaiba pala ang pesta dito sa inyo kung ganon, dahil may oras ang pagbisita at pakikisaya. Iyon po kasi ang patakaran namin dito sa baryo ng San Roque. Nandito na tayo. Hintayin niyo na lamang po ako rito. Nasa loob po kasi ng kapilya ngayon si Mother Clara. At sa mga ganitong oras kasi ay naghahanda na siya para magdasal maya-maya. Bella, pwede ba kaming pumasok sa loob ng kapilya at maghintay na lang ron? Gusto ko sanang magdasal na rin at magpasalamat dahil ligtas kami nakarating sa baryo niyo. Ganun kasing gawain namin ng lola ko kapag dumadayo kami sa ibang baryo. Naku, pasensya na, Amara. Gusto ko man kayong papasukin sa loob ay hindi na pwede. Kasama rin kasi sa patakaran namin rito na bawal lang pumasok sa loob ng kapilya ng mga ganitong oras. Iba kasi rito sa baryo namin. Sa tuwing sasapit ng hapon hanggang sa gumabi na, ay wala nang ibang pwedeng pumasok sa kapilya bukod sa akin at kay Mother Clara. Pero huwag kang mag-alala dahil bukas ang aming kapilya para sa lahat tuwing umaga. Sige, maiwan ko muna kayo ha. Mabilis lang naman ako at babalik rin ako kagad. Ganun ba? Sige Bella, maghihintay na lang kami ng lola ko rito. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng sagot kong yun, may kung anong malamig na gumapang sa batok ko. Ang daming pinagbabawal sa baryong ito, Sir Jupiter. Masyado silang mahigpit sa mga patakaran nila. Hindi ko tuloy alam kung masisiyahan ba kami ng aking Lola Marcelina sa pananatili namin sa lugar na ito, gayong may oras pala ang pagbisita at pakikisaya. May mga lugar na bawal pasukin at puntahan. Ibang-iba sa mga baryong una naming napuntahan. Naisip ko rin kung may mga lumabag na ba sa kanilang patakaran. Nang tingnan ko si Lola Marcelina sa tabi ko, tahimik lang itong naghihintay at nagmamasid sa paligid. Hindi na rin kasi ito nakaimik nang sabihin yon sa amin ni Bella. Napansin ko rin na humigpit ang hawak nito sa kanyang baston. Tatanungin ko na sana siya, pero natanaw ko na ang papabalik na si Bella at halata rin sa kilos nito ang pagmamadali. Pasensya na po kayo. Hindi na po makakalabas si Mother Clara ng kapilya. Naabutan na kasi tayo ng oras ng pagdasal. Kaya bukas na lang po ng umaga ko kayo maipapakilala sa kanya, Aling Marcelina. Pero may pinaabot naman po siyang maikling mensahe. Ang sabi niya ay sana magustuhan niya raw po ang pananatili rito sa baryo San Roque. Walang problema, Iha. Gusto na rin sana naming magpahinga nitong apo ko. Pwede mo na bang ituro sa amin kung saan kami pwedeng tumuloy pansamantala habang nandito kami? Pasensya ka na. Pagod at gutom na rin kasi kami dahil sa mahaba naming binyahe papunta rito sa lugar ninyo. Nako, oo nga pala. Halina po kayo at ihahatid ko na po kayo ron. Mahirap na kasi po at baka abutin tayo ng dilim sa labas. Mahigpit po kasing ipinagbabawal yon dahil may kapalit na parusa kapag linabag at hindi mo sinunod ang patakaran ng baryo. Anong ginagawa nila sa mga lumabag, Bella? Pinapaalis. Hindi mo na sila makikita pa. Nandito na po tayo. Eto nga po pala ang susi, Aling Marcelina. At eto po, kunin nyo na po para sa mga bisita po talaga yan. Maraming salamat sa mga ito, Iha. Tamang-tama at may kakainin na kami ni Amara mamaya. Walang anuman ho, Aling Marcelina. Mauna na po ako.
Ma-enjoy niyo po sana ang pesta rito sa amin. Natigilan ako at pilit na ngumiti pabalik kay Bella, Sir Jupiter, nung ngitian ako nito at tingnan ng diretso sa mga mata bago sa tuluyang umalis. Hindi ko alam pero sa mga oras na yon nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko lang masabi o matukoy kung ano ba yon, pero parang bigla akong hindi mapakali. Naisip ko na baka dahil lang sa gutom at pagod kaya ako biglang nakaramdam ng ganun. Isa-isa kong tiningnan ng mga iniwang kakanin ni Bella sa amin. May suman, may kalamay at puto akong nakita na nakabalot sa dahon ng saging. May mga prutas din. Pamilyar sa akin ang iba, pero may isa rong kulay pula. Parang mansanas ang hugis at itsura. Ang kaibahan lang medyo magaspang ang balat nito kumpara sa mansanas na may makinis na balat. Kinuha ko yun at inamoy. Agad namang nanuot sa ilong ko ang mabango at matamis nitong amoy na parang hinihikayat akong kainin ko ito. At dahil dala na rin ng gutom, yun na nga ang aking ginawa. Pero bago pa man bumaon ang mga ngipin ko sa prutas na hawak ko, may taong bigla na lang bumunggo sa akin na siyang dahilan kung bakit tumapon yung prutas na hawak ko. Magrereklamo pa sana ako pero mabilis na itong nakalayo at nakatakbo na paalis. Hindi man lang ito humingi ng pasensya. Nang tingnan ko ang paligid, napansin ko rin na nagsasara na ang ibang mga bahay. Ang kaninang ingay na sumalubong sa amin, unti-unti nang nawawala. Kaya siguro nagmamadali ang taong iyon ay ayaw nitong sumuway sa patakaran ng baryo. Ano pa bang ginagawa mo riyan sa labas, Amara? Pumasok ka na sa loob at maggagabi na. Oo, Lola, nandiyan na po. Sumunod na lamang tayo, Amara. Ayaw mo naman sigurong mapalis tayo ng maaga rito nang hindi pa nakakadalo sa kanilang pesta. Hindi po, Lola. Alam ko naman po kung gaano kahalaga sa inyong araw na yon. Mabuti kung ganon. Halika na at magpahinga na tayo. Alam kong pagod ka na rin sa mga nangyari ngayong araw na to. Mahal kita, Lola Marcelina. Kayo pong dalawa ni Lolo Juanito. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka namin, Apo. Lahat gagawin namin ng lolo mo para maprotektahan ka lang namin. Naging mailap sa akin ang pagtulog kagabi, Sir Jupiter. Paulit-ulit kasi akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil pakiramdam ko ay may mga matang nagbabantay sa amin ng lola ko. Ewan ko ba, Sir Jupiter, kung bakit simula nang dumating kami ni Lola Marcelina sa lugar na ito, hindi na ako mapakali dahil parang may mali. Hindi ko alam kung namamahay lang ba ako o sadyang binibigyan ko na lang ng bawat kahulugan ang lahat ng mga nangyayari sa amin. Hindi ko na nga rin namalayan kung anong oras na ako dinalaw ng antok o kung nakatulog nga ba talaga ako. Dahil paglingat ko, umaga na pala. Bagya pa akong nagulat nung may sunod-sunod na katok kaming narinig sa labas ng tinutuluyan naming bahay. Lola Marcelina? Amara? Gising na po ba kayo? Si Bella po ito. Amara, Apo, gising ka na ba? Ay, parang naririnig ko si Bella sa labas. Opo, Lola. Sandali lang ho, titingnan ko. Magandang umaga, Amara. Pasensya ka na kung napaaga ako. Gising na ba ang Lola Marcelina mo? Ikaw pala, Bella. Magandang umaga rin sa'yo. Halika, pumasok ka muna sa loob. Halos kagigising lang rin kasi namin ni Lola. Ay, naku, mukhang nakaistorbo pa yata ako. Pasensya na kayo, Amara. Marami kasing gagawin ngayon sa baryo. At ito ang unang inutos sa akin. Ang puntahan ko kayo rito ng lola mo. Napaaga ka ata, Bella. Anong sadya mo sa amin at napadalaw ka ng ganitong kaaga? Opo, Aling Marcelina. Pinapasundo po kasi kayo sa akin ni Mother Clara. Pinapasabi niya rin na baka gusto niyo raw pong sumama sa padasal bago magsimula ang mga gawain para sa pista. At saka gusto na rin po niya kayong makilala. Kayo na lang po kasi ni Amara ang hindi niya pa nakikita sa mga dayong dumating dito kahapon. Ay, ganun ba? O, sige. O siya, maghahanda na lang kami. Sandali lang, Amara. Sige po, Aling Marcelina. Hihintayin ko na lang po kayo ni Amara dito sa labas.
Pagkatapos naming makapag-ayos ni Lola Marcelina ay agad na rin kaming lumabas at sumunod kay Bella. Maliwanag na sa baryo San Roque. Bumalik na rin ang ingay ng lugar. Abala na ang mga tao sa paghanda para sa pista. Sa gilid ng kalsada may nakita akong mga nag-iinuman habang nag-iihaw ng lechon at baka. Agad na nuot sa ilong ko ang mabangong amoy ng mga yon. Pero kahit ganoon, hindi ako mapalagay. Habang naglalakad kami papunta ng kapilya, ramdam kong may mga matang nakasunod sa bawat galaw naming maglola. Si Bella naman, bawat madaanan niya ay binabati, pinupuri at niningitian siya ng mga tao. Nang mapadako muli ang tingin ko sa mga nag-iinuman, agad akong umiwas. Bahagya akong napangan ng kilabot sa Jupiter dahil taimtim silang nakatingin sa akin. Mga titig na hindi ko nagustuhan na parang sinusukot ako at parang may balak na hindi maganda. At habang palalimang kabako may isa pa akong napansin, simula kahapon wala pa rin akong nakikitang kahit isang bata man lang sa daan. Sa dami ng baryong napuntahan namin, ngayon lang ako nakakita ng pistang walang batang nagtatakbuhan, naglalaro ko ng tatawanan. At doon ko tuluyang naramdaman na may mali sa baryo San Roque. Amara, ayos ka lang ba? Ba't bigla kang natigilan? Oo, ayos na ako, Bella. May napansin ng gasakoy. Bakit parang wala atang batang naglalaro sa labas? Simula kasi kahapon nang dumating kami, isang batang wala akong nakita. Iyon ba?
Abalaling kasi ang mga bata na yun. Katulad ko, may inaatupag rin sila mga gawain na binigay sa kanila ni Mother Clara. May oras kasi ang paglalaro. Bago magdilim, dapat ay nasa loob na ng kanilang mga bahay ang mga bata para mag-aral ang mga desal na itinuturo sa kanila ni Mother Clara. At pagsapit naman ng alas 6 ng umaga, ay ganun pa din ang gagawin nila. Tigisang oras lang naman ang nilalaan nila sa pag-aaral. Maya-maya lang matatapos na sila at may makikita ka ng mga batang magtatakbuhan dyan sa gilid ng kalsada o kaya naman ay sa may plaza. Ang disiplinado naman pa rin ng mga bata rito sa inyo, Bella. Mainam naman yun, Apo. Para habang bata pa marunong na silang sumunod sa mga patakaran nila rito sa kanilang baryo. Oo nga po, Aling Marcelina. Dinanin po kasi ako nung bata pa ako. Yun rin po kasi ang kinalakihan kong turo sa amin ni Mother Clara na maging madasalin at laging magpasalamat sa mga biyayang dumarating. Narito na tayo. Tara na po sa loob, Aling Marcelina. Amara, kanina pa po naghihintay si Mother Clara sa atin. Napatango na lang ako sa sinabi ni Bella, Sir Jupiter. Maging si Lola Marcelina hindi na rin muling humimik pa. At katulad kahapon, napansin kong humigpit na naman ang hawak na sa kanyang baston. At mahuli na ako nakatingin sa kanya para akong napaso sa tingbinang tingin na ibinigay niya sa akin. Para bang may gusto siyang sabihin pero mas pinili na lang niyang manahimik. Hanggang sa hindi ko na namalayan na sa harap na pala kami ng kapilya. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami ng isang nakakabinging katahimikan. Ramdam ko agad ang kakaibang lamig sa loob. Kasabay ng amoy ng pinaghalong insenso at kandila, isang tanging nagbibigay liwanag sa kapilya. Napansin kong wala ang isang ilaw mariban sa mga kandilan na kasindi. Kung hindi pa nakabukas ang ilang bintana, tuluyan na sanang nilamon ng bilim ang buong lugar. Habang nagmamasid ako, bigla kong nakaramdam ng hilo. May kakaibang amoy kasi na humalo sa usok na insenso at kandila. Hindi ko may paliwanag kung ano, pero sapat na para sumakit ang ulo ko. Ang ligunin ko ang mga kasama ko tila wala lang sa kanila na maramdaman ko na parabang ako lang ang apektado. Napagkabit ako sa kahoy na upuan sa loob ng kapilya dahil bakiramdam mo yan namang sandali. Babagsak ako. Hanggang sa mapada ko ang paningin ko sa malapit sa altar. Doon ko nakita ang isang babaeng may edad na. Naglalakad papalapit sa amin. Nakasuot siya ng puting damit na pangmadre na abot hanggang sakom. May hawak sa rosaryo at yata pa isang makapal na librong kulay itim na sa tingin ko ay isang Biblia. Maaliwalas ang bukas ng kanyang muka. May bangging ngiti rin sa labi. Magaan ang kanyang aura, lalo na nang marinig ko ang boses niya. Malamyos pero may likas na otoridad. Siguro yun ang dahilan kung bakit halatang iginanggalan siya ng mga taga-baryo. Sila na bang sinasabi mong mga bisita natin, Bella? Opo, Mother Clara. Sila po yung maglolambang dating lang kahapon. Si Aling Marcelina at ang apo niyan si Amara. Maligay ang pagdating sa baryo San Roque, Marcelina, Abara. Pumihi ako ng dispensa dahil hindi ko kayo naharap kahapon. Tay, wala hong kaso sa amin yon, Mother Clara. Nasabi naman sa amin ni Bella ang dahilan ko bakit hindi kayo nakalabas ng kapilya nung dumating kami. Dayan pa man ay lubos kaming nagpapasalamat sa pagtanggap niyo sa amin rito sa baryo ninyo. At mga panauhin sa San Roque ay biyaya, lalo na sa panahong nalalapit ang pista. Kaya dapat lang ho na pasalamatan namin yun. At malugod kayong tagapin rito sa muti naming baryo. Sana'y magustuhan ninyo ang pananatili rito sa aming lugar. Titiyakin namin na masisiyahan kayo dahil maraming pwedeng gawin rito. Kaya lang ay may oras po na dapat sundin. May mga bagay na pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa baryo namin. Siguro naman ay naipaliwanag na rin sa inyo ni Bella ang tungkol sa mga bagay na yon. Ay, wala po kayong dapat ipag-alala, Mother Clara. Nasabi na po sa aming lahat ni Bella ang mga kailangan naming malaman. Kaya respetuhin namin kung ano man ang patakaran na meron tayo rito sa baryo ninyo. Kaya maraming salamat. Masaya akong malaman yon. Teka, ito po ba nga po ninyo? Tayos ka lang ba iya? Mukhang namumutla ka. Siya nga ang nag-iisa kong apo, si Amara. May masakit ba sa'yo, apo? May iba ka bang nararamdaman sa katawan mo? Ayos lang po ako, Lola. Mother Clara,
medyo nakaramdam lang po ako ng hilo. Siguro po dahil lang sakulan ako sa tulog. At gutom na rin ako. Hindi ba po kasi kami kumakain ng lola ko? Halika, Iya, at maupo ka muna. Bella, kunin mo nga yung basket na may lamang putas na nasa panggirahan ng kapilya at kumuha ka na rin ng tubig. Pasensya ka na, Iha. Kidlan ang maaalok ko sa iyo rito sa kapilya. Pero wag ka mag-alala. May ipinahanda kaming pagkain na umaga sa plaza para sa mga bisita. Pero sa ngayon, ito na po nang kainin mo para maibsan ang gutom mo. Eto na po, Mother Clara. Pagbalik ni Bella, kumuha si Mother Clara ng isang prutas mula sa basket na dala niya, Sir Jupiter. Kamukha yun ng mansanas na muntik ko ng kainin kahapon kung hindi lang ako nabunggo ng lalaki. Inabot niya sa akin ang prutas kasabay ang isang boteng may lamang tubig. Tinanggap ko ang mga yon at nagpasalamat. Pero bago pa man ako makakilos na patingin ako sa Lola Marcelina ko at doon ako kinamahan. Hindi nagsalita, hindi rin sa kumilos, pero sapat na ang tingin niya. Malamig, diretso at walang kahit anong emosyon. Kasabay noon ng marahan niyang pagiling, parang tahimik na babalaan na akulan ang dapat makaintindi. Kaya imbis na kainin ko ang prutas ay ang bote na lanman tubig ang binuksan ko at saka uminom. At kahit malamig ang tubig na ininom ko ay hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Ayaw bubad ang prutas na yan, Iya. Naku, Amara, sikat yan sa baryo namin. Isa yan sa mga binabalik-balikan ng mga dayo rito sa San Roque. Mas masarap kasi kesa sa mansanas. Kahit medyo magas pa na itsura niya, ay hindi ka magsisisi sa lasa kapag natikman mo na. Hindi naman po sa ganun, Mother Clara, Bella. Mamaya ko na lang po kakainin. Gagawin ko na lang po panghimagas mamaya pagkatapos kumain. Ay walang problema, Iya. Bella, samahan mo na sila sa plaza para makakain na sila. Panigurado nandun na rin ang iba pa nating mga bisita. Ikaw na munang bahalang mag-asikasa sa kanila. Opo, Mother Clara, ako na pong bahala. Pwede kayong bumalik rito mamaya, Marcelina, Amara, para magdasal. Bukas ang kapilya habang mamayang 5:00 ng hapon. Babalik po kami, Mother Clara. Maraming salamat po ulit at mauna na kami. Ngumipin lang ako kay Mother Clara, Sir Jupiter, bago kami tuluyang makalabas ng kapilya. Doon ko palang naramdaman ng kaunting ginhawa. Ang masakit kong ulo ay bangin dumaan. Hawak ko pa rin ang prutas pero katulad ng ginawa ko nung una ko ito makita, hindi na ako nang tangkang amuyin pa yun. Matapang kasi ang amoy ito sa sobrang bango at tamis, parang nakakahilo na. Kumusta ang pakiramdam mo, Amara? Nahihilo ka pa ba? Hindi na po masyado lang. Huwag kang mag-alala, Amara. Malapit lang naman ang plaza mula rito. Hindi na tayo maglalakad pa ng malayo. Saka mag-enjoy tayo mamaya. May mga palaro, sayawan, palabas. Meron kaming inakilang banda at mga komedyante na aarap mamaya. Kaya paniguradong sasakitan dyan mo sa kakatawa. Ganun ba? Mukhang masaya ngayon. Oo naman. Pero syempre, mas mag-i-enjoy ka sa mga pagkain namin. Naku, basta sarap magluto mga taga-baryo. Matanong ko lang, Iya. Wala ba kayong kapitan dito? Bukas na kamang pesta, hindi ba? Kapitan ho? Meron ho, Aling Marcelina. Kaya alam ko ay may sakit ang kapitan namin. Ilang araw na po siya mula ngayon sa baryo para magpagaling. Kaya halos si Mother Clara po ang nag-aasikaso ngayon sa mga pangangailangan ng mga tao dito sa amin. Pero ang alam ko po, sa araw ng pasasalamat ay darating siya. Hindi raw po niya mapapalampas ang kasiyahan rito bukas. Ay, pagpasensya mo ng tanong ko, Iya. Nagtaka lamang ako dahil sa bawat baryon ay alam kong may mga kapitan sila. Dahil sila ang madalas sumalubog sa mga dayon tulad namin. Ayos lang ho yun, Aling Marcelina. Hindi ko rin kasi nabanggit sa inyo dahil makikilala niyo rin naman siya. Oh, nandito na pala tayo. At tala na po, Amara, para makakain na kayo ng Lola Marcelina mo. Pagdating namin sa plaza, sinalubong kami ng kasiyahan. May nagsasayawan, may nagkakantahan at may mga naglalaro.
May basagan ng palayok, may palusebo na kailangan akapinan, madulas na poste para makuha ang premyo sa tuktok. Sa di kalayuan may karera ng sako na mandalarong nantatalon papunta sa dulo habang pinapalakpakan ng mga tao. Katulad ng sinabi ni Bella, Sir Jupiter, ngayon ko na mulit nakita ang mga bata. Masaya silang nagagawan sa mga pabitid na puno ng candy at laruan. Pero sa gitna ng kasiyahang yun, may isang lalaki akong napansin. Napatayo lang siya sa di kalayuan. Tahimik, hindi nakikihalubilo sa mga bisita, hindi rin nakangiti. Nakatitig lang siya ng diretso sa amin ni Lola. Matalim ang mga mata niya, Sir Jupiter. Hindi yung tingin nag-uusisa at wala ring mababakas na kahit anong emosyon sa mga yon. Sa gitna ng tawanan at musika, siya lang ang bukod tanging hindi masaya sa mga nakikita niya. At doon ako nakaramdam ng kaba na parang sa likod ng lahat ng kasiyahan ito, may naghihintay o may hinihining kapalit. Di ba siya rin Amara? Tapos ang dami pong mga pagkain. Halip na po kayo. Aling Marcelina, eto pong plato. Okay na pong bahalang pumili na mga gusto niyong kainin dyan sa mahabang mesa. Ay, salamat, Bella. Tunay niyang masaya rito sa baray niyo at pambait pa ang mga tao. Ayaw po naman, kaya hindi niyo makakalimutan ang pesta rito sa amin. Sige ho, kumain na kayo. At pakasikasuin ko ng pumuna ng mga bisita. Sige, at kami ng bala sa mga sabi namin dito. Sige po, kain na Amara, mag-enjoy kayo. Salamat, Bella. Amara, huwag mo nang kainin ang prutas na hawak mo at ipatong mo na lang rito sa mesa. Marami namang pagkain ang nasa hapag na pwede mong kainin. Napatangunalan ako at sinunod ang utos ng Lola Marceline ko kahit kinain ako ng kuryosidad sa lasa ng prutas na yon. Napansin ko kasi, Sir Jupiter, na parang sarap ang mga bisita na datnan namin dito sa plaza habang kinakain ng prutas na yon. Kaya para hindi na lang ako mapagalitan, pumili na lang ako ng ibang pagkain sa mahabang mesa. Hindi mawawala ang mga kakanin sa hapag. May iba't ibang prutas din gaya ng saging at pakwan. May lechong manok, baboy at baka. Pero may isang putahe ron na agad nakaagaw ng aking atensyon. Nakahiwalay kasi ito sa iba pang mga ulam. Mukha itong sariwa at hindi pa luto, Sir Jupiter. Hindi ko rin masabi kung anong klaseng karnihan mga nakahiwa sa maliit na piraso. Kulay pula ang sabaw nito, parang dugo. Kakaiba rin na namoy, may halong plansa at bahid ng pagkabulok. Bigla akong naduwala. Ang lamig ang buong katawan ko na mapansin kong may nakalutang na hibla ng buhok sa sabaw. Parang may hugis din ng daliri at mata ng hayop o tao. Hindi po sigurado kung tama ba ang nakikita ko, pero sa mga sandaling yun ay ginapangan ako ng matinding takot at kilabot. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga nakikita ko o nilininlam lang ako ng sarili kong paningin. Diyos ka, bakit may ganito rito? Daliri ba ng tao? Bakit may buwok? May mata? Tao ba to o hayop? Ano ba to? Sino ka? Mitawan mo ako bakit na ba nangyayat? Teka sa mga kutada niya. Nasa na yun na masalina ko. Umalis na kayo ng lola mo rito. Mayna, habang nagsisimula palang pista. Sandali. Parang pamilyar ang boses mo. Ikaw yun, di ba? Ikaw yung nilafing nakasalubong namin sa gubat ng balete. Ikaw rin yung nagsabi na huwag na kaming tumuli rito ng lola ko. Ano bang problema mo? Makikipistila naman kami rito. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, makinig ka. Hanggat may oras pa, umalis na kayo sa barayong to. Sino ka pa para utusan ako? Taga rito ka ba? Nakikisayo ng kami ng lola ko rito. Kanina ka pa. Akala mo ba hindi ko napapansin mo tatali mong tingin sa amin dahil hindi para sa mga taga-baryo? Ang pistang to. Ano ibig mong sabihin? Abara, sino yung kausap mo riyan? Si ano po? Teka, nasa mo yun? Alika na rito. Babalik po tayo sa kapilya mamaya pagkatapos natin kumain. Nandiyan ako lola. Bago ko lapitan ng lola ko, napatingin muna ako sa likuran. Hindi ko na nakita ang lalaking humila sa akin kanina. Doon sa may puno na medyo malayo sa mga tao, wala na siya.
parang bigla na lang naglaho. Nang makabalik ako sa tabi ng lola ko, napatingin ulit ako sa pwesto ng ulam na nakita ko kanina. Laking gulat ko nang wala ng laman ang lalagyan. Tanging kaunting pulang sabaw na lang ang nakira. Hindi ko yun sinabi sa lola ko, Sir Jupiter. Kahit anong tungkol sa lalaking humila sa akin at pilit kaming pinaalis, hindi ko rin nabanggit sa kanya. Parang may pumipigil kasi sa akin na magsalita. Kaya nang pabalik na kami sa kapilya, makiramdam ko wala ako sa aking sarili. Kahit ilang beses na akong kinakausap ni Bella, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Dumadaan lang ang boses niya sa tenga ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan nakapasok na pala ulit kami sa loob ng kapilya. Sa loob na datnan namin ang ilang batang nakasuot ng puting damit katulad ng suot ni Mother Clara. Nakaluhod sila sa harap ng altar kasama si Mother Clara at sabay-sabay na nagdarasal. May binibigkas silang mga salita pero hindi ko maintindihan ang lingwaheng gamit nila. Nang balingan ko ang Lola Marcelina ko seryoso lang na mukha niya, tahimik siyang nakamasin sa harapan, nakikinig. Napansin ko rin humigpit na naman ang hawak na sa kanyang baston. Naku, lumampas na tayo sa oras. Pasensya na po Aling Marcelina, Amara. Pero, kailangan niyo na pong lumabas ng kapilya? Hindi ko na rin po kayo maya hatid doon sa tinutuluyan niyo. Sasali po kasi ako sa desal at may kailangan pa po ako asikasuhin pagkatapos ay sila Gia. Umusal naman ko ng time na panalangin habang papasok tayo ng kapilya. Sige na, at sumali ka na sa kanila. Kaya rin namin ni Amara ang mga sarili namin. Sige ho, Aling Marcelina, Amara. Magkita-kita na lang po tayo bukas na umaga. Lala Marcelina, bakit ba niyan po sila magdasal? Parang hindi na naman. Sa ngalan ng makapangyarihang Ama na nasa langit, proteksyonan mo kami. Halika na, Amara. Magmadali ka. Kailangan na natin umalis. Pero Lola, ngayon na, Amara. At lakad na. Huwag kang hihinto o libingon kahit anong makita o marinig ko. Diretso lang na po hanggang sa makauwi tayo. Diyos ko, bakit ang bis tumingin sa labas? At ano yung Lola? Mga siguro yung nabibigyan ko. Nagsisimula ng magsara mga pintuan at mga ilaw sa bawat bahay. Oras na. Malapit na tayo, Amara. Huwag taglihinto sa kontak mo. Ay, Diyos ko. Salamat at ligtas tayo nakauwi. Ano ba nangyayari, Lola? Hindi niya man kasing lakas ang pakiramdam at kakayahan ko na kagaya ni Lola Juanito at iba pa natin mga kalaing mananugis. Alam kong may mali sa bagay nito, Lola Marcelina. Hindi ka mahina, Amara. Yan ang tatandaan mo. Para proteksyonan ka namin ay sinadyang huwag kang bigyan ng misyon noon dahil yun ang putos ng Lola Juanito mo at binilin niyang huwag kitang pababayaan kahit anong mangyari. Pero, ngayon na ang tamang panahon na Mara. May tiwala ako sa iyo at alam kong makakaya mo. Ito ang una mong misyon. Kasama ako dito sa baryo ng San Roque. Maganda ka. Kailangan nating manatili at alamin ang mga mali sa lugar na ito. Opo, Lola Marcelina. Nang gabing yun, sa bahay pahingahan tinutuluyan namin isang malakas na kalabog sa bubong ng bigla naming narinig. Para bang may mabigat na bagay na walang pasabing bumagsak mula sa taas. Nagkatinginan kami ng lola ko sa sandaling yun, Sir Jupiter. Pareho naming alam na hindi yun basta kung ano lang. Kasunod doon, kumalampag ang mga bintana paulit-ulit. Marahas na parang may pilit na gustong pumasok sa loob ng tinutuluyan namin. Kitang-kita ng mga mata ko ang mahahaba at matutulis na kuko na kumakamot sa salamin, gumagasgas, na parang gusto nilang durugin ang bintana. May malasigaw rin akong narinig. Sunod-sunod mga boses na humihingi ng tulong. Akala may hinahabol ng mababangis na hayop na handang manakmal anumang oras. Tahimik pero mabilis kaming naghanda ng Lola Marcelina. Kinuha ko mula sa natatagong bahagi ng damit ko ang regalong punyal ng Lolo Juanito ko. May ukit na simbolo at orasyon sa talim. Ramdam ko ang bigat sa palad ko. Ramdam ko rin ang takot.
Ganun din ang ginawa ng lola ko, Sir Jupiter. Nakita kong pinulupot niya sa kanyang basto ng buntot pagi. Sandata laban sa masasamang nilalang. Mahigpit ang hawak niya at walang balilangan. Handa na kaming humarap noon sa kung ano man ang nasa labas, Sir Jupiter. Pero bago pa man kami makalabas ng pinto ay isa-isang bumagsak ang mga anino sa dilim. Parang tinamaan ng kung anong hindi namin nakita. Sa ere kuminan ang mga patalim, mga palasong mabilis na nagsiliparan, kasabay ng hampas ng pana. At sa gitna noon, may isang boses na umalingaw-ngaw, malamig at marihim. Pagkatapos doon biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang sigaw, nawala ang mga kalampang, at ang natira na lang ay ang mabigat na katahimik ang mas nakakatakot pa kaysa sa ingay kanina. Hindi kayo ba napasok sa bahay na to? O kila kong boses na yun, Lola. Huwag tayong magpadalos-dalos, Amara. Kailangan nating maghintay at mag-isip bago matake dahil hindi natin alam kung kakampi ba nasa labas o kalaban. Tulong ko, ngayon na, Amara. Kumilos ka na at buksan mo ang pintuan. Binilaan ko na kayong umas na rito pero hindi kayo nakinig. Ikaw, Diyos ko, nabuto kong tagilan mo. Alam mong hindi ako makikinig basta-basta, iho. Hinintay kitang lapitan mo ko, pero hindi sa ganitong paraan, Marcos. Kilala mo siya, Lola? Oo, pero mamaya ko na ipaliliwanag, Amara. Tulungan mo muna kung buhatin siya para magamot ang sugat niya. Opo, Lale. Isandal mo siya ng maayos rito. At tulungan mo na rin akong tanggalin ang damit niya. Kaya nga kung matingnan ang sugat niya dahil mukhang malalim ang natamo niyang sugat. Kukuhin ko na rin pamahalamang gamot ang dala natin, Lola Marcelina. Kunin mo lang yung dahon ng bayabas at sambom, Amara. Pakuluin mo ang mga yun dahil mabisa yung panlinis ng sugat niya. Pagkatapos ay dalin mo na rin ang damong tulisan. Durugin mo at yun ang gagamitin kong pantapal sa sugat niya ng bampat ang pagdurog o nito. Wala na akong ginaksayang oras sa mga sandaling yun sa Jupiter. Pabilis akong kumilos at sinunod ang utos sa akin ni Lola Marcelina. Habang ginagawa ko yun, hindi maiwasan mapatingin sa lalaking nakahiga sa higaan naming maglola. Kung tamang dinig ko, Marcos ang pangalan niya. Bakas sa mukha niya ang sakit na tinitiis dahil sa pagod. Pangalawang beses ko palang siya nakita sa Jupiter pero napansin kong sa kabila ng malamig at seryoso niyang presensya, hindi mo may kakaila na magandang lalaki, si Marcos. Matangkad, matikas sa parang laging handang milumaban. Habang hinihintay kong kumalo ang mga halamang gamot, kitang-kita ko ang walang tigil na pag-agos ng dugo sa tagiyon niya. Mahaba ang hiwa, parang sinuwag o hiniwa ng matulis na kuko at doon ko biglang napagtanto sa Jupiter na hindi basta-basta mababanis na hayop ang umatake sa labas kanina, kundi mga aswang. Mga aswang na naninirahan mismo sa baryo ng San Roque. Tiisin mo lang, iyo. Kailangan nating patigilin ang pagdurugo. Kapag hindi, mas lalo kang mapapahamak. Masyadong malalim ang sugat na nakuha mo sa nakaengkwentro mong nilalang kanina. Sandali lang at pupunasan kita, Marcos. Medyo mainit pa to, kaya tiisin po muna. Makakatulong tong pinakulo ang daon ng bayabas at sambong para malinisan at hindi ma-impeksyon ang sugat mo. Delikadong lugar na to. Kaya ako kayo pinipigilan, huwag nang tumuloy at pumalis na lang. Pwede ba? Tumahimik ka muna kahit sandali lang at itatapay ko na sa itong dinurog na damong tulisan para bumagal ang pagdurugo ng sugat mo. Huwag ka rin malikot para mabenda ko na maayos. Ang dami mo sinasabi, kapag ako nabuisit sa iyo, padudugin ko pala rin sugat mo. Hanggang ngayon ay matapang at may katigasan pa rin pala talaga ng ulo. Ito nga pa mo, Lola Marcelina. Kanino pa ba magbamana ang isa niyan kundi sa akin? Tingnan mo, nakinig ba kami sa sinabi mo? Hindi, di ba? Malakas ang pakiramdam ko na dito sa baryong ito ko malalaman ang mga tanong at sagot na matagal ko nang hinahanap. So ayan, tapos na. Ngayon ka na magsalita, lalaki. Sino ka? At bakit kilala mo kami ng Lola Marcelina ko?
Masyadong matabil ang dila mo. Kung alam mo lang na mas mahalaga na yun na buhay pa rin ng lola mo kaysa makilala mo ko. Dahil hindi lahat ng nilalang sa baryong to ay papayag na makaligtas kayo ngayong gabi. Abot, pasalamat ka pa nga ay pinagbuksan ka pa namin ang pintuan ng lola ko. Dahil kung hindi, nilapak ka na ng aswang din sa labas. Hindi ka malang nagpasalamat na ginamot po kita kahit hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ka ba namin o hindi. Matapos kong gamutin si Marcos ay matalim ako nitong tiningnan, kaya mabilis ko namang siyang inirapan, Sir Jupiter. Nawi kami sa isang pagtatalo at kung hindi pa kami inawat ni Lola Marcelina, baka mauwi na kaming dalawa sa patayan. Dahil sa kabila ng problemang kinakaharap namin, hindi ko mapigilan hindi mainis at kumulo ang dugo sa kanya. Tama na yan, Marcos Amara. Ngayon magsalita ka, Iho. Anong mga nalalaman mo tungkol sa baryong to? At bakit hindi na kayo nakabalik na mga kasamahan mo sa misyong binigay sa inyo para hanapin at tapusin ang hindi natapos na misyon ng ating pinuno? Anong ibig kong sabihin, Lola? Isa rin bang manunugis si Marcos? Oo, Apo. Isa siya sa mga napabalitang hindi na nakabalik. 2 taon na ang nakalilipas. Kaya pinatigil na ng mga kalahi nating manunugis na magpadala ng tao dahil lahat sila ay bigong tapusin ang misyong hindi natapos ng lola mo. Nagkahiwa-hiwalay kami na mga kasamaan ko at dito ako napadpad. Sa pananatili ko rito, napansin ko maraming pinagbabawal. Sa unang pista na naranasan ko dito, lamang kung may mga asul na naratira sa baryong to, may nakaengkwentro akong isang manunugis na nakikipaglaban sa mga aswang. Tiniluan ko siya at ang talo namin mula yun. Bago siya umalis, nag-iwal silang babala. Huwag daw akong kakain ng pulang prutas at huwag magpapahuli sa kanila. Teka, sino yung mga tinutukoy niya? At anong kinalaman ng prutas rito? Saka yung prutas na tinutukoy ba niya ay yung prutas sa parang mansanas? Oh, yun nga. Kaya kahit minsan, hindi ako tumigin nun. Hindi ko alam ang epekto pero isa lang sigurado ako. Lahat ng dayang kumain nun ang madalas sumuway at nahuli. Ang mga boses na narinig nyo kanina ay mga dayang kumain ng prutas sa plaza. Hinabol sila at may mga aswang din kumatake sa kanila. Hindi ko pa rin maintindihan. May bitay pinagbabawal ang paglabas sa gabi pero bakit may sumusuway pa rin? At yung sinabi ni Bella, totoo bang inuhuli lang sila para palisin? Ikaw, bakit nanatili ka pa rito? Hindi ako sigurado kung pinapalis lang sila. Araw-araw may bagong dayo. Hindi ko alam kung saan sila dinadala at nanatili ako dahil katulad ng lola mo, may mga sagot akong hinahanap. Bilang manunugis, tungkulin kong tapusin ang mga aswang na nandito. Ako'y binalaan, ayaw ko mapahama kayo. Kung ganoon, kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila sa mga nahuhuli at kung bakit ang mga kumakain lang ng prutas ang sumusuway. Hindi na ito simpleng pista lang, isa na itong misyon. Sa mga sinabing yon ni Lola Marcelina, nakaramdam ako ng matinding kaba, Sir Jupiter. Hindi dahil sa itong una kong misyon bilang manunugis kundi dahil sa maaring matuklasan namin sa lugar na ito. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa kapilya. Iniwan ko muna si Lola Marcelina sa bahay pahingahan kasama si Marcos para mabantayan niya ito at makambawi ng labas. Pagpasok ko pa lang sa loob ng kapilya ay narinig ko na agad ang malamyos na boses ni Mother Clara. Katulad kahapon nagdarasal na naman siya, ang kaibahan lang ngayon ay mag-isa na lamang siya at walang mga bata sa paligid. Milibot ko ang paningin ko sa loob hanggang sa mapansin ko si Bella na tahimik na nakatayo sa gilid. Nanginginig ang buong katawan niya, Sir Jupiter. Halatang halata ang takot sa mukha niya habang natatiti siya sa gitna ng altar, kung saan naroon si Mother Clara. Hindi ko alam kung gaano nakatagal sang ganon, pero nang mapansin niya nakatingin ako sa kanya bigla siyang napapiklag at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Abidyan tumalikod at tumakbo palabas na mabilis ko namang sinundan. Napunta kami sa pinakalikod ng kapilya. Pagdating ko ron bigla akong naduwal sa aking nakita at naamoy, Sir Jupiter.
Bumunad kasi sa amin ang mga nabubulok na pulang prutas at sa tabi ng mga yon, mga pira-pirasong katawan ng tao. Nilalanaw na, inupuod at halos hindi na makilala kung sino pa at mayon. Ano ba ito? Totoo ba ang nakikita ko? Mga tao, taong putol-putol ang katawan. Ay, Diyos ko. Amara, umalis na kayo dito habang hindi pa natatapos ang esta. Bago lumubog ang araw, tumakas na ka ng lola mo at lahat ng nakita mo ay kalimutan mo. Hindi kami aalis hanggat hindi mo sinasabi kung ano ba talaga nangyayari sa baryong to. Sino nga bang ganyan, Bella? At ikaw, isa ka rin ba sa mga aswang, ha? Hindi, ama ba? Hindi ako kabilang sa kanila. Ang mga nakita mo, sila ang mga dayong nauhuli at lumalabag sa patakaran ng baryo na sila rin mismo ang gumawa. Pinipakain nila ng mga pulang prutas na may halong dasal at sa pa mga dayo bago sumabat ang gabi para hindi na sila makaalis pa. Diyos ko, paano niyo nagawa ang mga bagay nito? Bakit ka pumayag, Bella? Bakit? Wala akong laban sa kanila, Amara. Wala akong pagpipilian kung hindi sumunod sa lahat na inuutos nila. Lalo na si Mother Clara. Pero hindi ko na kaya, Amara. Pati mga inosenteng bata, tinatamay na. Ayoko matulad sila sa akin. Bella, nasan ka? Naihanda mo na ba ang mga kakailanhanin mamaya para sa pasasalamat? Amara, tapos na siya magdasal. Umalis ka na. Hindi ka pwedeng makita ni Mother Clara dito. Alam ni Mother Clara. Bella, babasok na ako dyan. Nasa libingan ka ba? Kibingan? Kinuha yung libingan ng likod ng kapilya. Kainin mo to prutas, Amara. Pakiusap, pakimika. Ito na ang tayong paraan. Pagkiwala ka sa akin, Amara. Wala ng oras. Papunta na siya dito. Nabasa ko sa mga mata ni Bella ang pinaghalong takot at kaba noong mga sandaling yun si Jupiter. Pareho kaming pigil ang hininga sa bawat tunog ng yapak na papalapit sa kinaroroonan namin. Nakita ko rin sa kanya na hindi na ginusto ang lahat ng nangyayari. Napilitan lang siyang sumunod sa mga karumaldumal na utos nila at dala ng takot para sa sarili at sa mga batang walang kamwang-muwang. Kaya naman pikit mata kong kinagatang pulang prutas na inabot niya sa akin. Pinilit kong lunukin yun habang paulit-ulit niya kong sinasabihan na magtiwala lang ako sa kanya. Ilang sandali pa nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Kumalat sa buong katawan ko ang mabango at matamis nitong lasa at amoy. Unti-unti nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Pakiramdam ko parang nakalutang ako sa ere. Ramdam ko ang paghawak ni Bella sa aking braso. Kitang-kita ng mga mata ko ang pagdating ni Mother Clara. Nakangisi siya habang malamig ang tinging ibinabato sa akin. Kasabay noon ng isang nakakakilabot na halakak sa Jupiter. Gusto kong gumalaw at magsalita pero para akong naparalisa ng mga oras na yon. Narito na pala ang isa sa pinaka-importanteng bisita natin. Akalain mo nga naman, di na tayo nahirapan sa paghuli sa kanila. Kahit wala ang matandang manunugis ay narito naman ang purong dugo ng kanilang lahi. Magaling, Bella. Maasahan ka talaga. Tama, naging desisyon kong palakihin ka. Opo, Mother Clara. Ano pong gagawin natin sa kanya? Dadaling ko po ba siya sa pigitan kasama ng ibang dayo? To, ikulong na muna siya kasama ng mga dayo naghihintay para maging handa natin ngayong araw ng pista. Tiyak na masisiyahan na naman ang taga-baryo sa mga putahing matitikman nila. Masusunod po, Mother Clara. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas, Bella. Dahil kung hindi, ikaw ang pagpepiestahan ng mga taga-baryo San Roque. Makakaasa po kayo, Mother Clara. Ako na pang bahala kay Amara. Mabuti kong gano'n. Kailangan ko ng maganda dahil darating na si Kapitan ngayong araw.
Halos hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan at narinig sa Jupiter. Gusto ko mang sumabot at lumaban, wala akong lakas. Malinaw ko sila nakikita at naririnig pero hindi ako makagalaw o makapagsalita man lang. Para akong nakakulong sa sarili kong katawan. Dahan-dahan akong hinila ni Bella matapos umalis ni Mother Clara. Ang dating anghel sa aking paningin na ituluyan ng daging halimaw. Dinala niya ako sa isang maliit na kwarto at laking gulat ko nang makita ko roon ng ilang dayo na katulad ko ang kalagayan. Hindi rin sila makagalaw. Wala rin silang magawa sa Jupiter kundi ang tahimik na lang na umiyak. At doon ko napagpantong ganito ang epekto ng prutas na kinain namin. Kaya pala maraming napipilit ang lumabag sa patakaran dahil wala na silang control sa kanilang mga sarili. Isang dahilan kung bakit maraming mga dayo ang nawawala at nahuhuli. Sa dami ng nalaman at nangyari sa araw na yun, nakaramdam ako ng matinding panghihina. At bago ako tuluyan mawalan ng malay ay isang tahimik na dasal na aking naiusal na sana mahanap ako ni Lola at ni Marcos. Amara, gising, si Bella to. Naririnig mo ba ako, Amara? Bella, bumalik ka. Bumalikan mo ako. Inaan mo lang ang boses mo, Amara. Baka marinig tayo ni Mother Clara. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako. Inintay ko pa kasang oras ng pagdasal ni Mother Clara para makakuha ng jet pupuntahan sila Aling Marcelina at Marcos at makahingi ng tulong para mapuntahan dyan namin dito. Tinapon ko na lahat yung mga natirang prutas na nasa panggirahan ng tapilya. Bella, pigtas na rin nakatawid sa gubat ng balete ang mga dayo. Si Amara, ayos lang ba siya? Marcos, si Loli nasan siya? Nasa ligtas yung lugar, Amara. Mamaya na ako magpapaliwanag dahil kailangan na natin umalis at magmadali bago pa sila matapos sa puntara sala. Teka, Marcos, yung iba kong mga kasama rito nasan sila? Bakit ako nalang mag-isa rito? Ligtas na sila, Amara. Pinuluban sila ni Marcos. Sige na, kailangan niyo magmadali. Pero paano ka, Bella? Halika na, hindi ka naman iiwan rito, sumama ka na sa amin. Masaya akong nakilala ko kayo ni Aling Marcelina, Amara. Pero kailangan ko manatili rito. Hindi, Bella. Papatayin ka nila. Hindi ko pwedeng iwan ang mga inosenteng bata dito sa Varia, Amara. Wala silang alam sa mga nangyayari. At hindi ko alam kung paano ko sila mayahali sa lugar na ito. Dahil pagkatapos dito ay malalaman ni Mother Clara ang ginawa kong pagtulong sa inyo. Hindi ako sigurado kung makikita ko pa mga bata niyon. Bella, Diyos ko, wala na tayo oras, Amara. Umalis na tayo rito. Marcos, isama mo na si Amara, ha? Tapos na siya. Umalis na tayo. Bella, mag-iingat kayo, Amara. Wala na akong nadawa pa nang itula kami ni Bella papasok sa maliit at makipot na daan sa likod ng kapilya na konektado palabas ng gubat ng balete. Lakad-takbo ang ginawa namin ni Marcos na mga oras na yun sa Jupiter makalayo lang kami sa kapilya ng Barrio San Roque. Walang lingon naming tinahat ang mga nagtataas ang damo. Hindi na namin hininda pa ang sakit na magasgasan at masugatan ng aming mga paa at balat. Hindi kami huminto ni Marcos. Tuloy-tuloy ang aming pagtakbo. Hanggang sa matanaw ko ang isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan na tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw. At doon ko nakita si Lola Marcelina na nakatayo sa harap ng kubo. Tahimik at matyagang naghihintay sa pagbabalik namin. Amara, apo ko. Alalang-alala ko sa iyo. Mabuti na nakatligtas ka. Maraming salamat, iho. Hindi pa tapos ang misyong to, Lola Marcelina. May mas matindi pa tayong kalaban na kailangan harapin. Si Mother Clara. Kailangan natin iligtas sa mga inosenteng tao ron at ubusin na lahat ng mga aswang sa baryong yun. Si Bella, Lola, timiluan niya kami. Dalaman ko rin ko ang nag-epekto ng puyong prutas na yon. Ba't ang ginagawa nila sa mga dayo na huli? Pinapatay nila mga ito at ginagawa handa sa pista. Ginagamit nila ang puyong prutas na may halong orasyon para makapambiktima ng mga dayo. Dahil kapoy nakain mo siya ng prutas na yon, ay tuluyan kang manghihina. Diyos ko! Totoo ba yan, Amara? Opo, Lola. Kakailangan nating bumalik at tulungan si Bella.
Pati na mga bata roon, hawak sila sa leg ni Madre Clara. At umasun sila lola. Ang banal na madre ng Barisan Rock ay isang malimaw. Tamang naaninala ko. Isa siyang wad na madre. At kung ganon, kailangan natin gumawa ng plano bago tayo bumalik sa baryong yon. Konti lang ang oras na meron tayo. At alam kong sa maikling panahon ay maaamoy na nila tayo rito. Kaya pa natin patakasin si Amara sa lugar na to, Lola Marcelina. Ano bang pinagsasabi mo, Marcos? Kasama ko sa misyong ito. Bago kita iritas kanina, napag-usapan na namin ni Lola na hindi ka nasasama sa amin. Masyado mapangarip, Amara. Ang utos ng pinuno ay protektahan ka at yun ang gagawin namin. Iiwan mo ang lugar na to at babalik ka sa bahay natin. Yola, to. Akala ko ba unang mission ko to? Matik na yan binabarisin ako. Kaya kong protektahan ang sarili ko, hindi ako mahina. Kaya kong yumaban. Sa galit ko nun sa Jupiter, mabilis kong hinubot ang punyal na nakasukbit sa aking pagaliran at boom, lapas ko itong ninihagis sa direksyon ni Marcos. Abid siyang nakaiwas, pero nadaplisan pa rin siya ng talim sa kaliwang pisngi niya. Dahil naman sa pag-iwas niya, tumama ang punyal sa poste ng kubo at doon bumaon. Nakita kong napatayo si Lola Marcelina at umiti. Isang ngiti na nagsasabing, nakapasa ako sa panunubok bila. Sinabi ko na sa iyo, Marcos, handa na siya. Makalola Marcelina, dahil muntik na talaga ako ron. Hindi may aalis apo ko ang purong dugo ng isang manunugis. Ngayon, maghanda na tayo at may tatapusin pa tayong misyon sa baryong ito. Sa susunod na subukin mo akong muli, hindi lang tapis ang aabutin mo, Marcos. Gamitin mo ang tapang na kakayahan mo niyan mamaya. Patunayan mo hindi kami nagkamali ni Lola Marcelina sa iyo. Tama na yan, Marcos, Amara. Kailangan na nating magmadali bago pa nila tayo matuntun dito. Paniguradong alam na ni Mother Clara ang nangyari sa kapilya. Eto, kunin mo apo ko. Bukod sa punyal, kakailanganin mo ang tirador na ito. May basbas na ang mga batong balan yan na kayang tumatay ng aswang. At ito naman ang sayo, Marcos. Kunin mo ang tabak na ito. Bukod sa hawak mong bana at palaso, ay kakailanganin mo rin yan. Isa yan sa mga ginamit ni Juanito noon. Tulad ng armas na ibinigay ko kay Amara, may protection din ang tabak na yan. Madaprisan lang ng talim ang balat ng isang aswang. Tiya, na magiging abo sila. Maraming salamat po, Lola Marcelina. Ngayon, kailangan na natin kumilos mamaya hating gabi. Sa unang pista naranasan ko rito, ay nagtitipon-tipon sina Mother Clara dun sa plaza para magdasala. Hindi lang ako ganong nakalapit doon dahil masyado sila marami at hindi ko kaya na mag-isa na labanan lahat ng mga asul na yun. Walang problema, iho. Kailangan lang nating punahin ang mga bantay sa paligid para makalapit kay Mother Clara at sirain kung ano man ang plan nito mayong gabi. Lola, mahindi pa po ako nasabi sa inyo. Kanina nasa impluensya pa ako ng sinumpang tutas ay malinaw sa aking pandinig na tayo mga manunugis ang kailangan niya. Ano ibig mong sabihin na po? Hindi na rin siya maihirapan pa mahuli tayo dahil naroon na ako. Ang purong dugo ng mga lahi ng manunugis. Alam niya. Kilala niya tayo sa umpisa pa lang. Kilala niya tayo at alam niyang mga manunugis tayo. Pero bakit hindi sila natatakot? Anong kailangan nila sa atin? Hindi kaya para sa atin talagang pista, Lola? O presideng hinihintay nila tayo na dumayo sa bahay nila? Oras na. Amara, Lola Marcelina, kailangan na natin kumilos. Sa mismong bukana ng baryo na to, doon tayo dadaan. Dahil to na mas maraming bantay, sila mauunahin natin para kung sakaling mahuli nila tayo sa plaza, ay ilang aswang na lang ang kailangan nating tapusin. Tahimik at maingat naming pinahatang masukal at liblib na gubat ng Balete Sir Jupiter. Tanging iwanag ng buwan lamang namang silbi naming gabay papunta sa bukana ng baryo ng San Roque. Ilang sandali pa, unti-unti naming narinig ang ingay at atunal ng mga mababanis na hayop na nagsisilbing bantay sa pasukan ng baryo. May namatan rin kaming ihilang aswan na tahimik na nag-aabang sa dilim, nagugutom.
naghihintay ng dugo at danglaman ng mga dayong susuway sa kanilang patakaran, handang lumapa anumang oras. Habang papalapit kami ay isang dambuhan ng baboy ramong kulay itim ang biglang nakapansin sa amin. Nag-aapoy sa pulan mga mata nito at naglalaway ang bibig. Ilang segundo itong nakatitig bago sumugod ng buong bagsik. Tisang ataking ada dumagaw sa atensyon ng iba na aswang at mababangis na nilalang sa paligid. Mabilis na nagsili para ng mga palaso ni Marcos sa ere na sumasapol sa ulo at dibdib ng mga aswang. Sunod-sunod din ang paghila ko ng tirador na ibinigay sa akin ni Lola at sa bawat tama sa ulo, ang mga aswang ay naningisay bago tuluyang maging gabo. Kasabay nito ay ang malalakas na hampas ni Lola Marcelina sa panembaston na may buntot ng pagi na sinusunda naman ng mga daing at atungal ng mga aswang sa paligid namin. Sa bawat talsik ng kanilang dugo sa aming mga sandata, lalo kaming nabibigyan ng pag-asang kaya naming matapos ang misyong ito. Kailangan na natin makarating sa plaza bago pa sila matapos. Marami pa kaya tayong aso na makakalaban habang papunta tayo doon? Napalagay ko, naubos na natin ang mga bantay sa bunga at iya. At ang mga natitira ay nasa plaza na. At sila ang kailangan nating paghandaan. Malapit na tayo. Mas paghanda na kayo. Eho, kailangan ko ng lugar na maaari kong rasyonan para kontuhin ang anumang dasal ni Mother Clara. Pakiramdam ko ay lumalakas ang mga aswang dahil sa mga inuusal niyang panalangin. Sa taas ng kapilya na lamang si Rina. Kung nasa ng kampana, may hagdan na pwedeng akyatin papunta ron. Nasubukan ko na kasing magbantay nun sa parting yun ng kapilya. Kaya lang, hindi tayo sigurado kung ano ba ang madadatan natin dun sa loob ng kapilya ngayon. Dahil sigurado akong sa labas pa lang ay may mga pag-alagala ng mga aswang sa paligid. Mahirapan tayong makapasok at makapunta sa taas. Wala na bang ibang lugar na pwede iyo? Meron po. At mas malapit kung sakali. Sa plaza mismo. Doon, Lola. Sa mga tagong puno na naroon. Sa kapilya pa rin ang bugsak natin. Dahil sa ayaw man sa gusto natin, ay wala tayong pagpipilian dahil sa kapilya lang ang tanging daan papunta sa plaza. At kung totoo man na may mga aswang na nakakalat sa paligid, naniniwala ko makakaya nating taluin silang lahat. Nakaya na nating patubahin ang mga harimos sa bukana ng baryo. Ngayon pa ba tayo sa suko? Tama si Amara Marcos. Walang lugar para sa pagsuko. Si Bella, baka nandun pa siya at ginawa nilang bihag. Kailangan natin siyang tulungan. Sige, tara na. Sabay-sabay nating haharapin kung ano ba ng bagat na natin sa lugar na yon. Pagkarating namin sa kapilya sa Jupiter na kapagtataka na wala kaming nakita kahit isang aswan na nagbabantay sa labas. Ang tanging naririnig lang namin ay ang pahinang tunog ng kampana na kalaunan, tumigil din. Sobrang tahimik ng paligid, kasabay pa ang lamig ng hangin panggabi na nakakadagdag kilabot dahil sa katahimikan may dalang takot at kaba. Sa mga oras na yon, tanging tunog lang ng aming paghinga. Nila Marcos at Lola Marcelina ang maririnig dahil paraman inabandona na ang buong lugar. Sinubukan naming pasukin ang loob pero agad rin kaming natigil. Ang kaninang katahimikan ay nabalot ng mga nakakatakot na ingay at parang tunog ng kadena na gumagasgas sa simento. Tahimik kaming nagtago muli sa mga nagtataas ang halaman at maglib na parte ng kapilya at naghihintay ng tamang pagkakataon. Hanggang sa mga tunog ay lalong lumakas at luminaw, panaatungal na may kasamang daing kasabay ng ingay ng mga kadenang tila puwersa ginihila sa paligid. May tao, hindi tunog ng aswang o hayop ang madaigin, Marcos. May papalapit. Inamo lang boses Mamara. Baka mapansin nila tayo dito. Mga tao na, Marcos. Diyos ko, ang mga nawawala. Ano yung ibig niyong sabihin, Lola? Ang mga kasamahan ko. Sino mga biyag na yan, Lola Marcelina? Marcos, sila haman ay sinugong manunugi sa misyon na hindi na muli bang nakabalik. Ginawa nila sa kanila. Halos hindi mo na maitsurahan ang kanilang mukha. Kundi lang sa markang nakaukit sa mga braso nila ay hindi ko malalaman ng mga kalahi natin sila. Isa lang ang ibig sabihin nito. Wala pa sila sa plaza as papunta pa lang sila kasama ang mga bihag.
Matapos naming makita ang mga bihag na manunubis na kinalagad ng mga halimang papalayo sa kapilya, isa-isa namang lumabas mula sa loob ang mga nakasuot ng mahabang itim na balabal. May talokbong ang kanilang ulo, kaya halos hindi mo na makita ang kanilang mukha. Kasama rin nilang lumabas si Mother Clara. Suot pa rin ang mahaba at puting damit ng madre. Sa tabi niya may isang lalaki na kasuot ng mahaba at pulang balabal. Mahabang bigote rito at yun lang ang kitang-kita sa mukha dahil may talokbong rin itong suot. Lahat sila ay isa lang ng tinatahak na direksyon. Yun ay ang papuntang plaza. Akala ko, Sir Jupiter, nakalabas na silang lahat pero may natira pa palang mga bata. Yung mga batang kasama ni Mother Clara na nadatnan naming maglola na nagdarasal sa loob ng kapingganon. Para sila bang sundalo, diretso lang ang tingin habang sabay-sabay na nagmarsa habang nakasunod kay Mother Clara. Wala kang makikitang emosyon sa kanilang mga mukha para ba nasa ilalim sila ng isang kapangyarihan o hipnotismo. Hanggang sa napatingin ako sa pinakahuling batang lumabas, blanco rin ang kanyang mukha pero sa mga mata nito may mga luhang walang tigil na umaagos. Nanlambot ako sa akin nakita, Sir Jupiter. Gusto kong magsisigaw lalo na nang makita ko ang sibat na hawak ng bata. Sa dulo nito ang pugot na ulo ng kaawa-awang si Bella. Diyos ko, si Bella, pupuntahan ko sa Marcos. Bogamara, dito ka lang. Kapag ginawa mo yan, ay parang mo na rin kusang inalay ang sarili mo sa kanila. Hintayin natin sila makalabas lahat at makalayo bago tayo kumigos. Si Bella. Pinatay nila si Bella. Hayop sila! Pati yung mga inosenteng bata ay dinapay nila. Patawad Bella kung hindi namin napuntahan agad. Ipinapangako kung ililigtas namin ang mga bata. Ikaw ang di kita sabiwan nila sa iyo. Kasama ng lahat ng mga inosenteng buhay na kinuha nila. Tara na, kailangan na natin tapusin na lahat ng to. Buhay ang kinuha nila. Buhay rin ang kukunin natin sa kanila. Pagkarating namin sa plaza ng San Roque at agiming ng tago sa mga mayayabong na damo at malalapad na pool na naroon, sa gitna ng plaza nadatnan namin ang mga nilalang na may suot na itim na balabal. Nakapalibot sila sa mga bihag na manunugis na nakagapos ng kadena mula ulo hanggang pa. Nakapabilog sila sa isang sibat na nakatayo sa gitna kung saan naroon ang pugot na ulo ni Bella at umaagos pa ang dugo mula rito. Palibot nilang sinasayawan ng mga bihag. Nakataas ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na buwibigkas ng ligwaing hindi ko maintindihan. Paulit-ulit pinambinibigkas sa masaritang yun sa Jupiter na parang orason ng mga kulto at halimaw. Bilibot ko pa mga mata ko sa buong plaza. Nakita ko ang mga inosenteng bata na nakatulala sa isang tabi kasamang mga naglalaway na aswan na naghihintay kung kailan nila kakainin ang sariwang dugo at laman ng mga taong handa nila sa pista. Aaminin ko, Sir Jupiter, na bukod sa takot nakaramdam din ako ng panghihina ng mga sandaling yun. Naisip ko, paano namin sila matatalo at maililigtas ang mga bata? Pinanghinaan ako ng loob, lalo na nang madako ang tingin ko sa lalaking katabi ni Mother Clara. May hawak itong isang itim at makapal na libro. Napatitig ako sa kanya ng matagal hanggang sa unti-unti nang inalis ang talukbong na nakatabing sa kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita, Sir Jupiter. Maging ang mga kasama ko. Parang bumorin ng taglangganting pag-asang natitira nang makita nila kung sino ang lalaking nasa likod ng papuntang pulang balabal. Ay malala, o mayala, ay malala, o malala, ay malala. Hindi, ang asawa ko, Juanito. Bakit mo ginawa ito? Kinagtap silang tayo ng pinudo. Tinalikuran niya lahi natin mula manunugis lang na maslina. Hindi, dapat na manunugis ang lola Juanito mo. Hindi niya magagawa yan. Mahal na kami ng lola Masilina. Hindi nga ipagpapalit ang buong lahi natin sa mga halino niyan. Nagawa niya na para tignan mo mga lahi natin buong tiwalang nagigis sa kanya. Sabihin mo, bakit sila napunta sa ganyang sitwasyon na? Kung bakit ilang manunugis na, kung sinugo para hanapin siya, kung wala naman iisip bumalik.
Dahil ang pinunusinundan nila, pinagkanulo sila sa mga kalimaw. Hindi mo nasuwang ang misyon dapat niyang tapusin. Kung hindi, tayong manunugis. Hindi, Micahs. Bobby, nung sinabi mo, matagal namin sa hinihintay ni Lola na bumalik sa amin kahit marami nagsasabi na wala na siya. Umasa pa rin kami, hindi na sa babalik ka mga. Dahil dito sa baryong to, matatapos ang lahat. Tama na. Kahit na dahil kung hinintay na makita ko siya muli, pero hindi sa ganito paraan. Ngayon ko naisip at lahat na mga kaladuan at sagot na matagal ko nang hinahanap at hinihintay. Sa loob ng 10 taon, ito ang misyong pinagplanuhan niya ng matagal. Ang pistang ito ay hindi para sa mga bisita, kundi para sa ating mga manunugis. Hindi niya matapos-tapos ang misyon na yun dahil hindi niya pa tayo natitipong lahat. Ito ang totoong misyon niya na sinasabi niyang tapusin ang lahat. Nagustuhan niyo bang hinahanda naming pisa para sa inyo, Marcelina? Sayang, wala na si Bella. Hindi niya na marinig ang sagot mo. Tapos lang oras ng pagbisita, Marcelina. At kailangan niyong mapasahan. Juanito, umpisa mo ng ritual. Dahil narito na ang mga matagal na nating hinihintay na pinauwi na. Wala na yatang sasakit pa sa nakita kong paggabigo sa mukha ng Lola Marcelina ko sa Jupiter. Nang marinig na mismo kay Mother Clara ang pangalan ng lolo ko na ang lalaking yun ay si Lolo Juanito na. Sa galit at sakit na buwabalot sa akin, mabilis kong sinubod si Mother Clara gamit ang aking punyal. Pero nasa laglang niya ang atake ko. At sa ginawa kong yun, parang naging hudyat na rin para magsisubod sa akin at iba pang mga halimaw. Nakita ko si Marcos na nakikipaglaban na rin sa kanila. Samantala, Lola Marcelina ko ay tinahakan direksyon papunta kay Lola Juanito na nagsisimula na sa kanyang orasyon. Isang orasyon, ang layunin ay tipunin kami at ialay sa mga aswang. Hindi ko ininda ang pagod at sakit na aking katawan sa Jupiter habang patuloy akong nakikipaglaban. Kung may misyong gusto silang tapusin, may misyon naman akong sisirain ang lahat ng yun. My God, sa likod mo. Hindi natin kakayanin na para. Masyado sila marami. Ubus na mga palasuko. Ubus na yung mga parang binigay sa akin ni Lola. At karininig ko yan na lang ang gamit kong kanyabang. Marami pa sila, Mama. Hindi tayo pwedeng mapagod. Maghiwalay tayo. Susubukan ko sa mga bata. Sige, harang po sila hanggang sa ligtas ka makarating sa mga bata. Sige na, Mara. Ako na bahala dito. Iligtas mo sila. Ito, magiging ka, Marcos. Ikaw rin naman, lalabas pa tayo na buhay sa likod na to. Sa huling sulyap, tano at ngiti ni Marcos sa akin sa unang pagkakataon ay agad na akong kumilos papunta sa mga bata. At sa bawat halimaw na humarang sa daan ko, wala akong pag-alinlanan na isinasak ang dibdib at hiniwa ang kanilang mga lieg. Aminin ko sa Jupiter, ramdam ko ng pagod at panghihina ng katawan, pero sa tuwing nakikita ko ang takot sa mga mata ng mga bata, naririnig ko ang kanilang iyak at sigaw na humihingi ng tulong, nagkakaroon ako ng lakas ng loob para magpatuloy sa laban. Kailangan ko silang mailabas sa baring ito. Kailangan kong tuparin ang panako ko kay Bella. Pero habang papalapit ako sa kanila, lalo namang dumarami ang mga kalabang sumusugod. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Marcos. Batas sa mukha naming pareho ang pagod, takot at panamba na baka hanggang dito na lang kami. Kunti na lang, ulapit na ako. Kaya wala naman para sa mga bata. Kay Bella, sila ay mananigis at sabay na sa buhay na nawala. Dapat ang siya ang pinagawa sa tao na kumpara. Siya ang inutuan. Huwag kong pakialaman ng mukong Clara. Pinagandaan ang aking natumaw sa inyo. Ang tipunin kayo mga mananugis. Gamit ang pulong tuloy niya mga.
na may mas makakatawan niya ang hanap dahil ninyo dahil masyadong mataas ang hindi na kailangan matatapos pa ang lahat namin mga asyuma. Amara, tayo na. Layo niyo sa akin. Kayo dapat ang hindi na buhay sa mundong tao. Why not? Amara, bitawan mo ako dito. Kasalanan mo ang lahat na ito. Sabi mo, poprotektahan natin ang apo natin kahit anong mangyari. Pero anong ginagawa mo? Lalo mo lang siyang dinala sa kapahamagan. Winigtan sa lang ko pa ang kanahin natin. Mas pinili ko pa ang mga halimang kaya kesa sa amin. E di ba't ito na matagal natin gusto mo sige ang matapos na ang lahat. At si Amara, wala kang kilanang Amara. Sino ka? Hindi ka si Juanito. Hindi siya pwede na magtatansin sa mga manunugis. At si Amara, hindi. Nasa sino ang may sabi na si Juanito? Ang ibig mong sabihin, nasa hanap totoo Juanito. Nagubigyan ang kakayahan mo, Marcelina. Nabigyan ka ng pagkakataon na wala tapusin ako. Nawa pa na wala pa ako masyadong kakayahan ng papa. Pero anong ginawa ko? Pinili kong pataas ang pagiging mananubis mo. Sinayang mo ang pagkakataon yung napatay mo ako. Ito ba sa isip mo, Marcelina? Kaya si Juanito na patuloy para hindi ka mabalisahan sa magpagiging mo sa iyong buhay. Hindi ba pinigilan mo siya? Pero dahil gusto ka nang iligtas sa pag-ibig niyo, ay buhay niya ang naging kapatid. Kaya kasalanan mong lahat na nangyayari ito, Marcelina. Wala kang alam, Clara. Ginawa ko yun para kay Amara. Dahil ayokong mabuhay siya ng puro pagtakbo, pagtatago at pagsugo ng mga mulatanya. Tapos na ang papel namin bilang mga manunugis, kahit pa nananalitay pa rin sa tugo namin ang pagiging ganon. Kawawang Juanito. Siya tulong ang maging kawalan. Magandang patay si Juanito. At yung Juanito na narito ay isang humano na hindi kalaman niya. Gamit ang tugo ng ibang Juanito at orasyon ay binigyang buhay ko ito ng buhay niya para magsilbi sa akin at hindi para buhayin ang mga kamakanan ng totoong Juanito. At para hindi niya malaman ang mga hindi siya totoong Juanito, isinarin kong tugo niya sa pinagsama-samang tugo na mapunang panunugis na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa inaaral ng buhay panunugis. Buo at tiwala ng kasama nila isang tapusin kami lang pinumula. Pero kung hindi nila alam, ay siyang dapat tapusin para malaman namin ang kasama. Kahit hirap ako dahil sa malalim na sugat sa aking likuran mula po ko ng hanimaw, pinilit kong gumapan para abutin ang punyal na tumalsik malapit sa hawad na Juanito. Nang mahawakan ko ito, bigla kong nakita kung paano nagliwanag ang mga nakaukit na marka sa pakalim at sa isang iglap, biglang bumalik sa akin ang mga salitang binitiwan ng aking lolo. Bago na kami iwan para sa kanyang muling misyon, parang kahapon lang nung mangyari ang lahat yun, Sir Jupiter. Ingatan mo ang punyala ito, Apo. Magagamit mo yan sa takdang panahon. Lo, huwag niyo po kayong tumuloy. Huwag niyo kaming iwan ni Lola Marcelina. Dan mo ang mana para sa ito ang kinagawa ito. Ayoko mapahama kayo at gusto kong mabuhay kayo ng malayo sa takot at panganib. Kaya kung hindi ba ako makabalik sa inyo ng Lola Marcelina mo? At dumating ang araw na magkita tayo sa ibang panahon at biglang pumilaw ang mga barka sa punyal. Huwag kang mag-alinlamang gamitin sa akin ito, Amara. Pero bakit po, Lola? Dahil kung ako'y hon, makikilala ako ng punyal. Pero kapag hindi umilaw ang punyal, kalmado ito. Ang ibig sabihin
ay nasa tamang tao at nasa kamay ito ng tulay na nagmamay-ari sa kanya. Huwag mong kalilimutan yon, Amara. Opo, Lola. Tatandaan ko po ang biling niya. Sapat na ang aking narinig para maalala ko ang mga salitang iniwan sa akin ng lolo Juanito ko bago sa tuluyan mawala. Gamit ang natitirang lakas na meron ako maigpit kong hinawakan ng punyal. Dahan-dahan akong tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Saka ko ito mabilis na iniumang sa likod ng huwad na si Juanito at sinigurong tatagos ang patalim sa kanang dibdib. Narinig ko pang sigaw ng halimaw na si Clara bago niya ako salakayin, pero sa isang iglap, mabilis ding kumilos si Marcos. Kinuubot niya ang palasong natatarak ko sa isang halimaw at walang pagalitan ng iniumang yun. Diretso sa ulo ni Mother Clara. Kasabay ng unti-unting pagkasunog at pagiging abo ni Mother Clara at ng huwad na si Juanito, naglaho ang mga nakatatakot na ingay. Isa-isang nawala ang mga halimaw sa paligid, tanging iyat at daing na lang ng mga nakaligtas na bata at mga manunugis ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Natapos na, Jupiter. Natapos na rin ang pista sa barrio ng San Roque. Okay? Wait. Nagpaalam ka na ba sa mga bata, Iya? Opo, Lola. Ang kukulit niya po eh. Ayaw pa kanila kaming palisin dalawa ni Marcos. Ay sabi ko dadalawin na namin sila sa susunod na araw. Naku, Lola Marcelina, isa rin sa mga kumaliking apo niyo. Tumigil ka nga, Marcos. Isusumbong kita kay Aling Tasha para hindi ka napapasukin dito sa bahay ang puna. Ito naman din na mabiro. Ay nako, mga bata to. Lagi na lang kayo nag-aaway. Hindi ba kayo nagsasawa, ha? Boy, baka mamaya sa bandang muli kayo lang rin ang magkakatuluyan. Nako, ganyan na ganyan kami ng lolo Juanito mo noon, Amara. Lolo naman eh. Tara na nga po. Butob lang yan, Lola Marcelina, Amara. Duman muna po kayo sa bahay bago kayo umuwi. Pista po sa amin ngayon. Ay, parang kailan lang nangyari ang laknan yun sa buhay namin ng Lola Marcelina ko, Sir Jupiter. Dahil lang sa pagdayo namin sa isang pistahan, biglang nagbago ang takbo na naming mga buhay. Hanggang na yun, hindi ko pa rin makalimutan ang muling salita na narinig ko bago tuluyang naging abo ang katawan ng huwad na Juanito noon. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin, Tamara. Mga salitang nakatatak na sa puso at isipan ko, dahil pakiramdam ko ng mga oras na yun, ay ang tunay na lolo Juanito ko ang nakausap ko. Tahimik at payapa na ang buhay namin ngayon. Natupad ko ng panako ko kay Bella, Sir Jupiter. Nasa maayos ng kalagayan ang mga batang sunod-sunuran noon, kung saan na yun malaya na nilang nagagawa ang kanilang gusto bilang mga bata. Wala nang takot at panamba at may pingil sa kanila sa bagong buhay na binigay sa amin. May mga nawala man at hindi na kailanman may babalik pa. Masaya pa rin naman akong makita ang mga ngiti at sayat sa mga taong naiwan at nanatili kasama namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong takipsilim. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang kwento na tungkol sa pagmamahal, katapatan at katapangan ang pinakita na nating sender. Isang kwento na sinubo kung hanggang saan ang kaya mong gawing sakripisyo para sa mga mahal mo sa buhay. Kung meron po kayong gustong ibahagi ng mga opinion ninyo tungkol sa kwento ni Amara, pwede po ninyong ilapag dito sa ating comment section. Pag rin pong kalimutan i-like, i-share at i-subscribe ang Kwentong Takipsilim at ang iba pa naming channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at misteryo. Maraming salamat.